Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pag-akyat ko dun sa taas, parang may binabantayan siyang something. Naririnig ko talaga yung yabag nila. May kaluluwa daw na nakadikit sa akin. Maraming mga bagay na hindi na kailangan masilayan pa ng mga mata para makapagdulot ng takot. Pigilan ang panginginig dahil magpaparamdam na sila dito sa mga kwento ng dilim. Hello po, ako po si Charlie. Magpakilala po muna kayo. Ako po si Fidela Ayuban, 55-year-old, taga Southern Leyte ako, housewife na ngayon. Kayo po? Ako si Narisa Diaz, 26 years old from Cavite and caregiver po. Simula ba nung bata kayo, matatakotin na talaga kayo or recently lang kayo naka-experience ng mga paranormal activities? Hindi ako matatakotin kasi parang na-excite pa ako sa mga paranormal. Kahit hanggang ngayon. Pero since bata, naniniwala ka? Yes, po. Kayo po? Ako, oo, kasi sa probinsya talaga, more on, parang pinapahalagahan yung mga ganun. Totoo. Opo. Ayan, excited na ako marinig yung mga kwento ninyo. Simula po muna tayo kay Nerissa. Okay. So, yung kwento ko kasi, halos nangyari talaga to sa old house namin sa Cavite din. At two story siya. Nabili namin yun. Meron na talaga siyang nakatayo. Tapos parang nirenovate lang. Tapos may kasabihan kasi yung mga kapitbahay doon na wag daw isagad doon sa parang pader na nandun na talaga. Kasi parang pag pinarenovate? Kasi parang daanan daw talaga yun doon ng mga ganun. Pero yung gumawa ng bahay, isinagad niya para makatipid sa pader. Ganun, sinagad niya ganun. Tapos, doon na nag-start nung lumipat kami. Talagang ramdam na ramdam namin. Tapos yung mga kapitbahay namin, sinasabi naman nila na, ay marami dyan, ganun, ganyan. Pag umaalis kami, sinasabi nilang ingay daw sa loob, parang ang dami-daming tao, ganun. Tapos, ang dami kong experience, pero ito lang yung naaalala ko. Yung una is yung, hindi ko alam kung anong year to pero ang pinakaunang iPhone nun is iPhone 4. So, hawak-hawak ko siya, ganyan. Pataas kami nun. Two-story siya, pataas kami. Tapos, nung pataas na kami, malayo kasi yung switch ng ilaw. So ako ingat na ingat ko sa iPhone. Pag akyat ko dun sa taas, unang madadaanan, kwarto ng lola ko tapat ng hagdan. Tapos gaganito ka, kwarto ng mama ko katapat yung banyo. Tapos bago pa yung switch. So syempre kapaka-paka. Pagdaan ko sa kwarto ni mama, ano nangyari sa'yo? Ikaw naiyak dyan. May nakita ako nakaputi sa kwarto. Ha? Saan? Wala naman eh.
nakita ko talaga merong nakasingit na gano'n. Nakaawang yung pinto niya eh. Merong nakasingit na gano'n na ang haba ng manggas niya, parang sa pare. Tapos sobrang liwanag niya, as in. Sa takot ko, hindi ko sure kasi ito lang talaga. Sa sobrang takot ko, hindi ko alam kung saan tumalsik yung iPhone ko. Talagang iyak ako dahil sa takot, tapos tumalsik pa yung iPhone ko. Pero totoo kasi sabi, pag nakakita, parang may iba silang glow. Sobrang liwanag niya, as in parang umiilaw talaga siya. Tapos sinilip nung boyfriend ko nung time na yun, wala naman. Wala siyang nakita. Hindi niya nakita. Tapos yung next naman is yung experience namin ng boy namin kasi may tindahan kami sa palengke sa Tagaytay. So ako yung yung naka-duty nung time na yon na sa tindahan. Ako yung mag-open 4 AM yun, 4 AM. So ang routine namin, gigisingin ako ng lola ko sa second floor lahat ng kwarto namin. Narisagis na. Palitan mo muna ang nanay mo sa palengke, ha? Ikaw muna magbantay doon. Gisingin mo na rin sa Anel. Na matulog muna ako uli, ha? Ginising niya ako. Sabi niya, so ako nag-prepare na. Nag-prepare na ako. Kita ko si Lola, dumiretso na siya uli sa kwarto niya para matulog. Tapos ako, bumaba na ako kasi sa baba naman yung room ng boy namin. So, ginising ko siya. Sabi ko, Kuya, tara na, 4:00 na, sabi kong ganun. Tapos siya, kita ko, pupunta na siya sa banyo. Ako naman, iniintay ko siya sa dining. Nakaupo lang akong ganun. Good morning. Morning. Ay, sorry po. Pasensya na po. Tao pala sa loob. Doon na nga lang ako. Tapos, sumilip lang siyang ganun sa banyo. Tapos, ang tagal niya doon sa labas. Anong ginagawa mo dyan? Sabi kong ganun. Papagalitan tayo ni Mama pag nalate tayo ng punta sa palengke. Hindi na siya nagsalita. Lumabas siya sa exit door namin. Kasi, doon kasi sa amin walang tubig ng everyday. Parang tuwing gabi lang. So, nung umaga na yun, wala na. Magtututbrush siya, maghihilamos. Kumuha pa siya doon sa likod ng tubig kasi nandun yung mga drums namin. Sabi ko, ang hassle mo naman. Mas nakakatakot dyan. Sabi kong ganun. Tapos sabi niya, andyan kasi si nanay sa banyo. Sabi niyang ganun. Sabi ko, Kuya, ba't doon ka naghilamos? Ang dilim-dilim dun eh, nakakatakot. Doon kasi yung lola mo sa loob eh. Ha? Si Lola? Wala ah. ha? Hindi, wala dyan si Lola. Kasi kita ko, dumiretso siya sa kwarto, hindi nandyan. Tapos hindi na kami nagsasalita. Lola! Bakit na po? Umalis na kayo. Bilisan nyo. Nantay na kayo ng mama mo. Sumagot siya, galing sa taas yung sagot niya. So kami, hindi talaga kami nagsasalita as in. Wala na nagsalita, tinapos niya lahat ng gagawin niya. Tara na. Lisa tayo. Tara na, lisa tayo. Lumabas kami, ini-start niya yung tricycle sa labas. Ang hirap pang i-start. At napakadilim pa nun kasi 4 AM. Oo, wala pang araw. Tapos nung pagdating namin sa tindahan sa Tagaytay, doon kami nag-usap. Sabi ko, Kuya, ba't ka nananakot? Sabi ko gano'n, ganyan. Sabi niya, hindi, kita ko kasi may babaeng nakaupo sa bowl, kaya hindi ako tumuloy din maghilamo, sabi niya gano'n. Hindi naman ako magtitiis sa likod kumuha ng tubig kasi mas nakakatakot doon. Wala naman tayong ibang kasamang babae, kundi yung si Lola lang. Kaya naisip niya ayun. So, naramdaman na agad ni Kuya na parang iba yun. Kita niya talaga. Hindi niya pa in-expect na basta may nakita siyang nakaupo sa bowl. Wala po kasi kaming kasama dun sa bahay. Kami lang dun. Kami lang yung time na yun.
Tapos, anong ginawa niyo? Wala, umalis na lang talaga kami, ganun. Parang nasasanay na kasi kami. Noong time na yun, nung sabi mo na may nakita siya sa banyo, kinikilabutan kayo nun? Kinikilabutan talaga Oo, kami. kaya di na kayo wala nagsasalita? talaga nagsasalita, talagang ganon. Talagang alam na namin nalalabas kami, ganun. Yung nakita niya sa banyo, ano kaya yun? Sino kaya yung babae? Wala kaming idea, pero kasi matagal na yung nakikita ng mga kapitbahay doon at saka yung dating mga nakatira doon. Ang paniniwala doon, parang bantay siya doon. Parang may binabantayan siyang something doon sa lote na yun. Parang gano'n. Eh, sa tingin mo, yung nakita mo na parang pare sa kwarto, ano kaya? Wala din talaga akong idea as in kasi nung lumipat kami doon, kung ano-ano talaga yung mga nakikita, kahit yung mga iba napunta sa bahay. Nakakakita rin sila. Yung isa kong kaklase na may third eye, isang sabi niya, hindi na ako babalik sa bahay niyo. Yun yung sabi niya sa akin. Madami sila, ibig sabihin. Marami. Iba-iba kasi kapag yung may napaparamdaman, yung iba bata, yung iba babae, laging ganun. Tapos di ba sinabi nung kapitbahay minsan, kala mo ang daming tao dun sa bahay? Maingay daw, ganun. Grabe. Ilang taon ka nung nangyari? High school pa ako nun siguro mga 14, 15, ganun. Wow. Bakit pinili nyo na dun pa rin magstay? Or dun pa rin ba kayo nag-stay? Hindi. Lumipat na kayo? Oo, kasi nga, sobrang lala na nung pahuling nangyayari. Oo, ano nangyari? Yung isa pang kwento is kaanak ko lang noon sa panganay ko. Ay hindi, mga 2 months na siya. 2 months. Tulog siya kasi yung taas namin, yung floor niya is wood. So kapag naglakad kasi mula pa doon, rinig na. Eh yung baby, di ba, maselan. So magigising agad. So ako, pagkatulog ni baby, nagpunta ako sa kwarto ng kapatid ko. Magkatapat lang kasi yung kwarto namin. Ako nasa may pintulan, sabi ko, Henry. Uy, Henry, ano ba ginagawa mo at napakaingay mo? Hindi, walang nasagot. Kasi sasabihan ko siya na magdahan-dahan. Kasi yung pintuan niya sa kwarto, alam mo yung gawa sa plywood na sumasayad siya sa sahig din, na hindi siya basta masasara. Kailangan mo pa siyang itaas pa ganun para maisarang ganun. Tapos sabi ko, Henry. Hindi siya nasagot. Bumukas siya ng konti, as in ganito lang yung awang. Sabi ko, Uy, Henry. Tapos ang ginawa niya, talagang idinabog niyang pasara na ganun. So ako, di nagising si baby, di ako bumalik, galit na galit ako. Sabi ko dun sa ka-live-in ko nun. Sabi ko, puntahan mo nga ako si Henry, ganun, ganyan. Kasi nagising tuloy si baby, gawa ng ingay niya. Tapos pagpunta niya, pagbalik niya sa akin, sabi niya, walang tao. Sabi niya ganun. So kami nagtataka kasi wala namang hangin. At saka kung may hangin man, mabigat nga yung pinto. Mabigat yung pinto. As in talagang lumalangit-ngit siya sa sahig kapag isasara mo ng ikaw lang. Kitang-kita ko umaakit siya sa hagdan pa second floor.